Hello mga ka-poultry farmers! Ngayong araw, pag-uusapan naman natin ang mga karaniwang sakit sa ready-to-lay chickens. Kung ano ang sanhi nito, mga sintomas, at paano natin ito maaagapan at maiiwasan. At habang nag-harvest kami ngayon ng mga itlog at nag-prepare para sa aming egg delivery today, samahan niyo muna ako saglit dahil may mahalaga tayong pag-uusapan. At kung baguhan ka sa poultry farming, mahalaga talaga na alam mo ito para hindi ka malugi at para maalagaan mong mabuti ang iyong mga manok. Bago tayo magsimula mga ka-poultry farmers, isang munting pakiusap lang. Please don't skip the ads habang pinapanood ang video na ito dahil malaking tulong po yan sa ating munting channel para mas makagawa pa tayo ng mas marami pang informative content tungkol sa poultry farming. At syempre, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe. Maraming salamat po at ready na ba kayo? Let's go! Ito ang mga 7 karaniwang sakit sa mga RTL chickens. Una, coccidiosis. Ito ay isa sa mga pinakakalat na sakit lalo na sa mga bata pa na manok o mga bagong lipat na mga RTL chickens. Ang sanhi nito, protozoan parasite na nakukuha sa maduming lugar, basa o hindi nililinisan. Ang mga sintomas naman ay may mga dugo sa dumi, matamlay, ayaw kumain, tumitirik ang mata bago mamatay, at ito naman ang mga paraan kung paano ito maaagapan. Linisin palagi ang kulungan at panatilihing tuyo ang lupa. Gumamit ng anti-coccidial medication sa feeds or tubig, lalo na kung tag-ulan. Ihiwalay agad ang may mga sintomas at disinfection palagi. At tips naman, iwasan ang overcrowding kasi mas mabilis kumalat ang mga sakit kapag nagsisiksikan ang mga manok. Pangalawa, Newcastle disease. Isa ito sa nakakatakot na sakit dahil sobrang nakakahawa at madalas ay namamatay agad ang buong flock. Ang sanhi naman nito ay virus na kumakalat sa hangin, dumi at kagamitan. Ito naman ang mga sintomas: hirap sa paghinga, twisting ng leeg o parang baliko, nawawala ang balance, humihinto sa pangingitlog, at kung paano naman ito maaagapan ay magpabakuna. May tamang schedule ang Newcastle vaccine at sundin lamang ito. Linisin ang feeders, drinkers at huwag papasok ng ibang tao sa kulungan nang walang disinfection. Isolate agad ang may mga sintomas. At ito naman ang tip. Kung makikita mong parang hirap silang huminga at nagkakaroon ng twisting sa leeg, mag-ingat agad at kumilos ka agad. Pangtatlo, infectious bronchitis. Ito ay respiratory disease na nakakaapekto sa productivity ng itlog. Ang mga sintomas ay ubo, parang may sipon, namamawis ang ilong, lumulubog ang mata, bumababa ang bilang ng itlog at pangit ang shell. Paano naman ito maaagapan? Magbigay lang ng vitamins like electrolytes with B complex. Siguraduhin ang maayos na ventilasyon sa kulungan, at tip naman, ang bronchitis ay stress-sensitive disease kaya iwasan ang biglang pagbabago ng klima o malakas na ingay. Pang-apat, foulpox. Ang foulpox ay para itong chicken version ng bulutong. Hindi agad nakakamatay pero matagal ang recovery at bumababa ang itlog. Ito naman ang mga sintomas: may lesion sa comb, wattles, paligid ng mga mata at tuka, nagiging matamlay at ayaw kumain, pagkakaroon ng dry scabs o mga sugat. At paano naman ito maaagapan? May vaccine para sa foulpox, ibigay sa tamang edad, usually 6 to 8 weeks. Ihiwalay ang mga infected at linisin ang lugar. Gumamit ng natural mosquito repellents dahil ang lamok ang nagdadala ng virus. At ito naman ang tip, pwedeng gamitan ng topical antiseptic ang mga sugat habang nagpapagaling sila. Panglima, egg binding o naiipit ang mga itlog. Karaniwan ito sa mga RTL chickens na kulang sa calcium o yung mga RTL chickens na sobrang stress. Ito naman yung mga sintomas nila: nahihirapan sa paglabas ng itlog, matamlay at palaging nakaupo, parang may discomfort sa ilalim. At ito naman ang mga paraan kung paano ito maaagapan. Bigyan ng layer feeds na may sapat na calcium. Maglagay ng oyster shells o cuttle bone. Magbigay ng leafy greens at malinis na tubig. Tip: kung hindi talaga makalabas ang itlog, maaaring gumamit ng warm bath o olive oil, pero magpatulong sa vet kung malala na talaga. Pang-anim, internal at external parasites. Ito yung mga bulate, kuto at garapata. Tahimik pero grabe ang epekto nito sa kalusugan ng mga manok. Ang mga sintomas nito ay pangangayat kahit kumakain, mabagal ang tubo ng mga balahibo, namumula ang balat at irritable,
bumababa ang itlog o wala na talaga. Paano naman ito maaagapan? Deworming every 2 to 3 months, regular na paglilinis ng kulungan, gamit at pagpalit ng mga bedding. At may tip po tayo, ang natural remedies gaya ng garlic at papaya seeds ay pwede ring makatulong sa bulatin ng mga chickens. Pampito, stress-related illnesses. Hindi ito sakit na viral o bacterial, pero ito ang dahilan kung bakit bumababa ang resistensya ng mga manok. Usually dahilan ng stress nila, biglang lipat ng kulungan, init o lamig, ingay o mga predators. Ang mga sintomas naman ay matamlay, ayaw kumain, bumababa ang egg production, at madaling kapitan ng mga sakit. Paano naman ito maaagapan? Consistent feeding schedule, maglagay ng shelter laban sa init o ulan, bawasan ang unnecessary handling, magbigay ng stress pack or multivitamins regularly. Ayan mga ka-poultry farmers, sana'y marami kayong natutunan ngayong araw tungkol sa mga karaniwang sakit ng RTL chickens at kung paano ito maaagapan. Tandaan po natin, ang kalinisan at tamang kaalaman ay susi para sa matagumpay na poultry farming. Mas magaan sa pakiramdam kapag alam mong ligtas at healthy ang mga alaga mong manok at tuloy-tuloy ang kanilang pangingitlog. At sa mga nagsisimula pa lang, huwag po kayong panghinaan ng loob. Lahat ng poultry farmers dumaan sa hirap, sa pagkalugi, sa stress, pero sa bawat pagsubok, may natutunan po tayo. Kaya kapit lang, tuloy lang sa pag-alaga at huwag kalimutang magdasal at magtiwala sa proseso. At kung may katanungan ka o gusto mong i-share ang experience mo, i-comment mo lang sa baba at sasagutin natin yan sa susunod nating video. At kung gusto nyong mas marami pang ganitong content, please consider subscribing. I-like nyo rin po ang video, i-share sa inyong kapwa poultry farmers at huwag po nating skip ang ads dahil malaking tulong po yan para makagawa pa kami ng mas marami pang informative at makabuluhang videos para sa inyo. Maraming salamat po sa panunood, sa suporta at sa tiwala. Hanggang sa susunod nating kwentuhan habang nag-alaga ng mga manok. Mabuhay ang mga masisipag na poultry farmers. Ingat palagi at happy farming po sa inyong lahat. Bye!